Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo, specialist sa politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na Duterte death sentence. PBBM nagsalita na, bitay na hatol, papalitan na sa pwesto, bato nagtago na din. So yan yung panonoodin natin, bibigyan natin to ng reaction, tingnan natin kung ano yung nasa loob ng video to. So bago natin simulan, Boss Balita TV, suportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So like, comment, share, subscribe. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Duterte death sentence, PBBM nagsalita na, bitay na hatol, papalitan na sa pwesto, bato, nagtago na din. Diyos ko naman ba to? Ba't nagtatago yung Disney princess na yan? Ano? So again, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe, start. Sa dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit pa kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos ka mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sa pagtitipon din po sa the Netherlands. Kaya nga kahit na sabihin or hindi ni VP Sara na hindi, kahit na hindi si VP Sara or si VP Sara yung nagsabi niyan, is parang siya pa rin or parang, siya pa rin yung makikinabang. Diba? Malay natin, diba? Malay lang natin. May inutusan sila, no? Biglang sigaw kayo ng Marcos resign. Pero, syempre, especially mga DDS, Marcos resign naman talaga yung lagi nilang sigaw, no? Kasi aware naman sila, na if ever magkatotoo nga yan na mapababa sa pwesto si PBBM is yun na yung time na mag-step up si VP Sara. Parang yun na lang kasi yung nakikita nila na solusyon. 'Di ba? For example, si VP Sara maging presidente bigla. Ewan ko lang kung papasok yung immunity doon sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Kung hindi na ba matutuloy yung impeachment if ever bigla siyang maging president. Which is malabong nga naman. Malabong maging president sa ngayon, napapalitan niya si PBBM. Nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Yusek, good morning. Yan din. Just want to ask, kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says, Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Inamin na. Hindi nila inaasahan Yan yung problema sa politika kapag nagkakaroon ka ng utang na loob sa mga politiko or sa kapwa mo rin politiko. Kasi, kahit mali na, mapipilitan kang ipagtanggol Like for example, sila Senator Bato, Senator Robin. Senator Robin nga Sobrang daming ibinabato kay Kibuloy. Diba? Alam naman natin na iimbestigahan pa naman si Kibuloy. Hindi naman talaga siya totally ikukulong. Tapos alam nyo yung argument ni Senator Robin. Mabait si Kibuloy, mabait yan. Nung eleksyon nga, pinahiram ako ng helicopter. Like, what? Yun na ba yung sign nyo or dun nyo na lang ba ibabase? Diba? Sa mga mabuting nagawa sa inyo ng tao, yung pagiging mabait niya. Diba? Kasi, sa pagkakaalam ko, may mga killer dyan, may mga rapist dyan, may mga addicts dyan, na mahal nila yung family nila. Pero galit sila sa ibang tao. Parang ganun lang ba? Hindi mo pwedeng i-judge lang yung ugali ng tao based lang sa porket pinapakitaan ka ng kabaitan. Kaya nga itong mga politikong to, sobrang dami nilang nabubulag, 'di ba? Na mga mamamayan, mga supporters kasi binibigyan nila ng tulong, binibigyan nila ng ayuda or whatsoever. 'Di ba? Kaya sila kahit anong ibinabato na or ibabato na sa mga idolo nilang mga politiko, hindi na sila naniniwala kasi para sa kanila nagawan sila ng kabutihan. Like for example, si Alice Go. Ano yung sinasabi ng mga taga-Bamban? Hindi kami naniniwala na spy si Alice Go. Mabait si Alice Go. Of course, mabait si Alice Go sa inyo. 'Di ba? Kasi mayor siya Tsaka yung mga tinutulong niya sa inyo, hindi naman pera niya mismo. Pera ng taong bayan. 'Di ba? Alam niyo yung ganun, na trabaho naman nila as a politicians yan. Pero doon natin ibinibase yung pagiging mabait nila. Tapos bulag-bulagan na lang tayo sa mga kinukurap nila. 'Di ba? Huwag ganun.
Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Dahil yan po ay nag-iinga niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, kailangan ng magtago na lamang. Sobrang Tama, PNP chief pa naman siya or former PNP chief pa naman siya. 'Di ba? So hindi niya na ginagampanan ngayon yung yung dala-dala niyang bandera dati na parang ito dapat yung gawin ng PNP. Dapat pangatawanan mo, 'di ba? Ngayon dati nilalabag niyo yung human rights, 'di ba? Kasi gusto niyo nga magkaroon ng katiwasayan kuno yung Pilipinas. Kaya ang ginagawa niyo, pinagdidido yung mga dik-as. Sige, sabihin na natin for the sake of argument. Maganda nga yung kinalabasan nun. Pero syempre, meron kayong nalabag na law eh. Diba? So, need nyong sagutin or panagutan yun. Which is, wag nyong tatakbuhan yun. Kasi parang, ang labas nun is, parang ano ba yan? Parang ano lang pala to? Tawag dyan? Matapang ka lang kapag ka-time nyo. Tapos kapag ka-after na, biglang atakbo. Kaya nga ito, sige, obserbahan natin si si General Torre. If ever pagkatapos ng administration ni PBBM, tignan natin si General Torre kung tatakbo ba siya or magtatago ba siya if ever hahabulin siya ng mga DDS or ng mga Makadutertes. 'Di ba? Kasi for sure hahabulin 'yan, 'di ba? Yung kay Kibuloy pa lang, yung kay PRRD, yung mga arrest. Meron 'yan, hahabulin nila. So titingnan natin kung ibang PNP din ba si General Torre? May paninindigan ba siya or magagaya siya kay Bato na parang biglang tatakbuhan yung mga responsibilidad or something like that. So for me naman, I think hindi naman talaga si Torre yung tipo na tatakbo. I think haharapin niya naman yan. Tuloy. Kayo ba? Agree ba kayo doon? Comment down below. gulat na balita. Grabe, President BBM nagsalita na. Nagulat pinabababa ni VP Sara sa pwesto, pitay ang hatol kay Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gustong palitan na ni Vice President VP Sara si PBBM sa pwesto. Talaga naman, yan naman talaga yung pinaka-purpose nila. So, yung bitay ang hatol. Ewan ko lang kung ano talaga yung hatol dyan sa dahig, if ever mapatunayan nga or mag-guilty si FPRRD dyan sa dahig. Pero I think may bitay talaga Or I don't know, comment na lang kayo sa baba. Tapos malamang death sentence na daw pala si Duterte, kinumpara pa ang nangyari kay Aquino. Magtatago na daw si Senator Bato, grabe nagsalita na si PBBM. Nagulat pinabababa na sa pwesto ni VP Sara, bitay ang hatol kay Duterte. Tara panoorin natin. Magandang umaga po. Ma'am, I just would like to ask for a clarification about the statement of President Bongbong Marcos during the Alianza ng Pagbabago Campaign Rally because he mentioned asking for support for 11 candidates of Alianza instead of 12. What does the President Ayuy! So wala na. Goodbye, Amy Marcos. Ay, mean naku. by that? Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talaga sabihin dito. Pero meron po ba siyang nabanggit kung ano yung plano ni Presidente kay Senator Amy Marcos after what happened during the Senate hearing? Wala po. So mas maganda po siguro nating malaman ang detalye nito dito po kay Congressman Toby Chanco. But So kayo, guys, kayo nang bahalang humusga or ano yung decision nyo rin about kay Senator Amy Marcos, Kasi for sure, may mga sobrang loyalist din talaga dyan na, lahat ng slate ni PBBM is iboboto talaga. Ang tanong, after nung ginawa ni Senator Amy Marcos kay PBBM, comment nyo na lang din sa baba kung iboboto nyo pa rin ba siya. Or titimbang pa rin ba sa inyo yung pagiging Marcos ni Senator Amy Marcos, So, tuloy. nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sina Senator Amy and PBBM? Ayon din po kay Senator Amy ay hindi pa po siya nakikipag-usap kay Pangulo. So as of the moment, as of this time, as Ang we speak, weird. wala pa po tayong alam na nakapag-usap na po sila. Yusek, good morning. Just want to ask kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media post at it says Duterte gave the Marcoses dignity to come back while PBBM gave him a death sentence in a foreign land. Reaction po dito ng palasyo, ma'am, o Hiyang-hiya naman yung taong bayan na bumoto, di ba? Ito yung problema sa mga Duterte. Porket binoto sila ng mga TTS is, tawag dyan, utang na yun sa mga Duterte ni PBBM. Di ba, kahit nga yung boto, hindi nga natin pwedeng singilin Bakit yung boto ba natin kay Robin Padilla, nasingil ba natin? Hindi naman, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Pero itong mga Duterte na to, ang lakas makapag-claim ng boto. Grabe. kung may reaction din po si Pangulo dito? Ang nagpabalik po kay Pangulong Marcos
ay ang taong bayan po. Hindi po iisang Tama. tao. Pinakita po Tama. ni dating Pangulong Marcos kung ano ang kakayanan niya. Kung inyo pong matatandaan, hindi po ba mismo ang dating Pangulong Duterte ang hindi naniniwala kay Pangulong? Tsaka minamaliit din nila yung mga Marcos loyalista. So i-comment nyo nga sa baba kung sino yung mga Marcos loyalist nila. Yan. So comment, press 1. Diba? Press 1. Ipakita natin kung gaano karami yung mga Marcos loyalist. Ano? Kasi itong mga DDS na to, ano talaga sila, sobrang positibo talaga nila na sila lang yung nagpapanalo kay PBBM. Diba? Kaya nga hindi tumakbong presidente si VP Sara, 'di ba? Kasi aware siya na mahirap talunin si PBBM. 'Di ba? Kaya ang ginawa niya na lang, kinampihan niya na lang. 'Di ba? If you can't beat them, join them. 'Yun yung ginawa nila. Kasi kung talagang DDS power yung makakapagpanalo or nakapagpanalo kay PBBM, eh bakit hindi nagpresidente si VP Sara dati? 'Di ba? Yan lang. Marcos. He even said that PBBM is a weak leader. Tama. Papaano niya masasabi na inangat niya ang dignidad ni Pangulong Marcos kung siya mismo dati ang nagbababa rito? Tama. On the other issue, ma'am, nakatakdang bumisita si US Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas. May scheduled meeting po ba siya with PBBM at possible po bang matalakay ang issue sa West Philippine Sea considering patuloy po yung pagiging agresibo ng China? At kung ang pakay kasi ni Secretary Hegseth ay para palakasin po ang regional security. Confirm po ang pagbisita po ni US Defense Secretary Hegseth. Pero po ang mga detalye po niyan ay ang magbibigay lamang po ay ang DFA at ang DND po. So wala silang meeting with President, ma'am? Ang detalye po ay sila po mismo ang magbibigay at ibibigay po namin sa inyo pagka po nagkaroon na po ng meeting. Thank you, ma'am. So sa West Philippines, pa medyo napabayaan na natin yun. Ano? Wala na tayong masyadong reaction doon. Siguro gawa na lang tayo ng ibang channel para doon. Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Sabi po ni Senator Robin Padilla sa kanyang Facebook Live, Ayan na. hinihigpitan na ng mga otoridad sa bansang The Netherlands ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. May mensahe po ba o apela ang Malacanang sa mga Pilipino doon? Unang-una po, Tapos ano na naman yan? I-blame na naman nila yan kay PBBM. Natural hihigpitan yan kasi parang rally yan eh. 'Di ba? Die hard supporter yan eh. Malay natin kung ano yung gagawin ng mga yan. 'Di ba? So di mo rin masisisi yung taga Dahig or Netherlands kung hihigpitan nila, no? Baka isisi nyo na naman yan sa Philippines president. hindi lang po sa mga kababayan natin sa ibang bansa, kundi dito na rin po, na manatili po tayo na kalmado. Hinahayaan lang po Tama. natin na umandar ang batas at ang hustisya. Kung meron man pong Tama. paghihigpit na nagaganap sa bansang Netherlands, ay hindi na po ito natin sakop. Ito po ay pinapatupad Tama. lamang po siguro ng bansang Netherlands ang kanilang batas doon. Sunod na Tama. tanong kay Rizal Insigne, IBC. Yusek, what is your reaction about the growing list of dubious confidential fund recipients of VP Sara Duterte? House Deputy Majority Leader Nako. Paulo Ortega cited more names like Amoy Leo, Fernan Amoy, and Jody Asim. And they even call it team. Anak ng teteng, bakit grabe talaga? Parang nagtitrip lang talaga sila, no? Na parang ganun lang yung mga pinapangalan, mga surname. Ano yan? Amoy Asim, may manggata, di ba? Tapos ilulusot nyo pa yung piatos, tapos malaman-laman natin. Ngayon, nagsisilitawan, sobrang daming pangalan pala na questionable. Very bad. Amoy Asim po. Yes, we believe that VP Sara has the obligation to tell something about this. To tell something about Tama. these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Tama. Sunod na tanong, Maricel. Sobrang daming i-explain yan. Actually, ang sakit niyan, ha? Nakakulong yung tatay mo. Tapos, yung mga ebidensya laban sa confidential funds mo ay parami ng parami. Masakit yan. Parang wala lang. According nga sa mga PBBM diehards, parang singilan time or balik na sa kanila yan. Argang, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Grabe. Jr. ka. Any reaction po from the palace? Lakas talagang magpabiktim, ano? Inahahalin tulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad
ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Tama. Meron po siyang Nako. sinabi mismo, sinabi pa niya dito. And I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalaki No, di ba? Ang lakas ng trip. Kinukumpara yung sarili kaya ano eh. Though hindi si VP Sara kasi parang ewan ko kung nasobrahan sila sa pagiging advance pag-isip. Grabe isipin mo yun par. Di ba? Baka magaya kay Ninoy. Tapos what if ganyan, gawin ng kapartido nyo yan? Di ba? Kasi hahanapan nila ng pagkakataon. Eh, sobrang pabiktim ng mga to eh. Tsaka sino ba sino ba yung gagawa niyan or magpaplano pa niyan eh parang sa ICC pa nga lang never nang makakalaya yan eh. 'Di ba? Sobrang grabe magpabiktim. So tanungin nga natin dito yung mga dilawans or mga kakamping. Payag ba kayo na ikumpara si FPRRD kay Ninoy? Payag ba kayo dun? Comment nga kayo sa baba. pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes Nako. against humanity. Mas ninais Nako. po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Nako. May tanong po ulit si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Hitler eh. Yusek, doon lang sa asylum application ni Attorney Harry Roque, ano ba talaga nakikitang motive dito ng Palasyo? Do you see this as a tactic of Attorney Roque para makaiwas doon sa mga criminal proceedings as what was stated in a petition filed by a doon sa abroad, ma'am eh? Malinaw naman na tactic yun. Di ba? Tsaka sila naman halos lahat mahilig sa tactic. Di ba? Si Bato, yung tactic niya magtatago sa Senado. Si Kibuloy, yung tactic niya nagtatago sa KOGC. Si Bantag, yung tactic niya nagtatago rin. Si Teves, nagtatago rin sa Timor-Leste. Di ba? Si VP Sara, iba din yung tactic niya. Like for example, yung kay Zuleika, harang-harang. Tapos ngayon, ito, grab na naman sa tatay niya. Umuulan ng tactic naman yung team nila eh. Tapos kapag nahuli na, wala, biglang magpapaano na, grabe, abuso na talaga. Abuso na sa kapangyarihan. Di ba? Isinubukan naman kayong pakiusapan na maayos na halika nga rito, may pag-uusapan tayo, iimbestigahan namin to. Sinubukang kausapin ng maayos tapos magtatago. Tapos kapag ka nahuli, biglang quick question na parang ano yan, walang due process. Ayun, abusado yung mga pulis sa pagkakahuli. Anak ng titing. Anong tactic ang nakikita niyo rito? Yusek? Kahit hindi pa naman po siya nag-a-apply ng asylum sa Netherlands, alam naman natin na siya ay hindi na nagpakita sa anumang Quadcom hearing. Tama. Siya ay umalis sa Pilipinas at hindi na bumalik. So ano ba ang ibig sabihin nito? Taktika ito para hindi na siya muling matanong pa sa kanyang Tama, isinawalat sa Quadcom hearing patungkol sa kanyang Isa siyang anak ng titing. mga transaksyon. And doon sa posibleng maging dahilan, yung affiliation niya kay dating Pangulong Duterte, do you see this as a reason para hindi maaprobahan yung application niya sa asylum sa the Netherlands? Depende na po yan sa gobyerno po ng Netherlands kung ito po ay makakaapekto sa kanyang petition for asylum. Last question, Fran P. Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag-compare kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Ang question ko po, ma'am, is Lakas magpaawa, di ba? if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun na nga po nakakapagtaka. Actually, parang naghahalusinate lang sila. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. Tama. Yan yung tactics ni VP Sara. Alam niyo yung tactics ni VP Sara na hindi naman mapatunay-patunayan. Puro boka lang. Like for example, yung pinagbantaan daw siya ng Pangulo. Tapos ang ganti niya,
May nakausap na ako. If ever matsugi ako, ipapatsugi ko rin kayo. Ikaw BBM, ikaw Liza Marcos, ikaw Tamba. Di ba? Ginaganyan na. Wala naman siyang patunay. Di ba? Hindi naman niya ma-prove na rekta nga si PBBM yung nagbanta sa kanya. Malay natin, yung mga Marcos loyalist lang yun. Pero I think hindi magagawa ng Marcos loyalist lang yun. Ano? Or siguro mga diehard PBBM supporters lang yung nag-message sa'yo dahil sa galit. Tapos biglang ipapalabas mo ngayon na pinapatsugi ka ni PBBM nang wala kang ebidensya. Yung mga DDS nga, halos I think thousands or libo-libo yung bumabato ng mga hindi totoong statement kay PBBM. Hindi nga pinag-aano ni PBBM eh. Di ba? Masyadong maintriga. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala Tama. pong katotohanan yan. Sa papuntanong mula kay Crisel Tactics Padilla, din ni PBB. Bibi Sara yan. Kay Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, doon sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit pa kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos ka mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung As if naman talaga kaya ni VP Sara na pamunuan yung Pilipinas. As a vice president pa nga lang, wala na nga siyang ibang nagawa eh. 'Di ba? Yung confidential funds niya nga, hindi niya nga masagot-sagot eh. What more na lang kung maging presidente pa siya. time po nila, ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapairal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Tama. Last question, Crisel Padilla, PTV4. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa nyo? How do you respond to that? Hindi Kapag sila na yung biktima, hindi na ikakabuti ng bansa. Anak ng titing. I know. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si Saint Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino Dalawa pa na. yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, Saint Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Tapos yun, kapag ka naging santo si Bato, santo ba to? Santo ba to? Parang naging question patuloy. Diba? Questionable pa kapag ka naging santo si Bato kasi santo ba to? Santo ba to? Parang di sure eh. Santo ba to? Unang-una po, Actually, meron ng St. Clair, diba? Pero hindi si Madam Claire. pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Tama? Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Tama. Sino ba Sila nga ang to naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Gentleman's agreement pa more. Tayo po ba? Muli, sabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief, hindi magiging magandang modelo yan. Dahil Pero paano niya paiisipin yung pagiging magandang modelo, inabahag na nga yung buntot niya, di ba? Willing niya or kinakain niya na nga yung mga pinagsasabi niya eh. Dati may pasabi-sabi siya, hindi ko tatakbuhan yung ICC na yan. Come on, bring it on. Tapos ngayon, magtatago ako sa Senado. Secret kung nasan ako. Alam niyo yung ganun. Di ba? Paano niyo pa, Diyos ko? yan po ay nag-iinga niya sa taong bayan, na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga. Bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng So, yun lang naman mga kanoisis. O kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to ay mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, courtesy na rin sa Malacanang. At saka kay Attorney Claire Castro, Yusek Claire Castro. Courtesy, supportahan nyo rin yung mga vlogs niya. Panoorin nyo rin yung mga videos niya, di ba? Also, Boss Balita, original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. So that's it mga kanoisis. Anyways, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin,
Philippine OSC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. So, kayo, ano masasabi nyo doon? Di ba? Parang aning-aning lang, di ba? Ang lakas magpa-victim. Dito ako parang naano eh. Kasi, I think, men, kaya, yan din yung pinagsasasabi ni VP Sara. Kasi yung mga DDS, ito din yung gusto nilang mapakinggan eh. Ito yung gusto nilang marinig. You know, yung mga hope. Diba? Yung mga hope parati, yan yung gusto nilang marinig. Kaya nga magugulat na lang tayo, may mga naglalabas ng mga vlogs sa kabila na parang PRRD, makakabalik na, makakauwi na ng Pilipinas. Sobrang daming views kasi yung mga DDS, gustong-gusto na talaga nila or gusto nila ng hope ba. So ngayon, yan din yung ginagawa ni VP Sara. Na parang, oy, Marcos resign. Aagrihan niya yun. Kunyari, parang, oy, hindi ako nagsabi niya na, pero aagrihan niya. Di ba? So ano pang purpose na sasabihin mo kung hindi ikaw nagsabi? Inagrihan mo lang din naman. Di ba? Tapos itong ano naman, I think pasang-basa na rin natin talaga yung diskarte ni VP Sara. No? Like, for example, itong sinasabi niya na paawa effect ba? You know, pa-triggered ng tawag dyan, pa-triggered ng feelings ng mga DDS supporters or ng mga DDS mismo. Diba? Una, sinimulan niya dun sa na kesyo may natanggap daw siya na banta, na threat from kampo nila PBBM or kay PBBM whatsoever. Tapos biglang binabalik niya, may kinontak na ako ha? Na kapag ako natsugi, ipapatsugi ko rin si PBBM, si Liza Marcos, at saka si Romualdez. Diba? So yan yung strategy nila. Since kinagat yun ng taong bayan, kasi yun nga parang, di ba sobrang init dati nun, na parang kinall out pa nga ng NBI yata yun, na panagutin. Kasi syempre parang death threat yun eh. So ngayon, yung mga diehard supporter nila, sobrang palakpakan sila. Grabe, ang tapang ng VP. Agila talaga. Di ba? Agila talaga. Yung mga something like that ba? So, parang, naano mo ba na ganyan parati yung gusto nila ng mga DDS. So ngayon, inulit na naman ni VP Sara. Sabi niya naman, kapag ka makakauwi ka, baka yan na yung huli mong paghinga. Baka magaya ka kay Ninoy. Something like that. So ano naman yung komento ng taong bayan? Grabe na talaga tong administrasyon na to. Walang awa. Diba? Willing kumitil para lang mawala yung mga kalaban nila. Diba? So, something like that yung mga pinagsasasabi nila. Speaking of killings, hindi na nila iniisip yung mga victim ng war on drugs. Diba? Hindi na nila pinapansin yun. Tapos ngayon, kapag si Digong yung mapupunta ko no sa ganyan or mangyayari yung ganyan kay Digong, biglang sila na grabe yung administrasyon ngayon. Ang swapang. Diba? Willing silang gawin yung ganyan. Like yun nga, kung iisipin mo namin, sige sabihin natin na may possibility na tuloy na mangyari kasi sinabi ni VP Sara. Pero ang tanong, pwede kasing singitan yan eh. Di ba? Pwedeng singitan yan. Kaya nga, yung word daw na death threat or yung pagtitreat mo ng buhay ng isang tao, pangit siyang pakinggan. Or kahit once nasabihin mo kasi yan, possible daw na yung mga supporters mo, yung mga malalapit sa'yo, yung close mo, yung nasa palibot mo, yan yung pwedeng, tawag dyan, gumawa niyan. Parang win-win nga naman siya. Diba? Pwedeng mapagbintangan yung kabila. Pwede ding gawin ng kabila or something like that. Pero alam nyo yung ganyang senaryo na parang binibigyan mo tuloy ng signal yung kalaban or yung mga kaalyado nyo kung ano yung gagawin para mapabagsak yung administrasyon. Diba? Wala lang. Nakakainis lang yung mga ganitong banatan ni VP Sara. Sige lang, abangan natin next kung ano pa yung sasabihin ni VP Sara. No? Diba? Tingnan natin kung same pa rin ba yung strategy niya. Kasi I think twice na. I think maraming beses na nga eh. Magbigay nga kayo ng example na same din ng strategy ni VP Sara about dito sa sa manininoy di umano. Diba? Magaya kay Ninoy, yung ipapatumba siya ipapatumba siya ng kampo ni PBBM tapos paganti siya. Magbigay nga kayo ng mga ganyang scenario din, ganyang strategy. Kasi
Sa pagkakaalam ko talaga, ganyan yung way ni VP Sara. Hindi, yung sa ano din. Sa impeachment din. Biglang banat ngayon sila na pinupolitika kami. Diba? Pinupolitika kami. Sige, given in fact, sabihin na natin for the sake of argument, pinupolitika kayo. Pero hindi naman lalabas yung mga issue na yan kung hindi nyo talaga ginawa eh. Or kaya nyo siyang i-defend kung hindi nyo talaga ginawa. Diba? Kami yung ganun. Kaya nga itong administrasyon ni PBBM, nade-defend din nila. Diba? Kasi hindi din naman nila ginawa. So I think hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So kaya masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is